breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship
Hello, hello, and welcome sa Russia TV mga kapatid. At meron na naman tayong debate na magaganap ngayon. At ang ating mga katunggali o mga speaker ngayon ay When you are near, you're okay mga kapatid. At muling nagbabalik ang Russia TV. So pasensya na dahil meron tayong technical problem mga kapatid. At again, meron tayong debate ngayon between Brother Denmar Santiago and Ron Fernando sa topic na walang bahagi o hindi essential sa kaligtasan ang bautismo sa pangalan ni Hesus Kristo. So, ang ating setup ng debate mga kapatid, wala. Hello? Okay, ang ating setup ng debate mga kapatid, yung ating 10, 7, and 5. Sa atin namang standard rules, yung ating Russia TV standard rules, hindi naman sila bago sa ating platform, no? So, before natin start ang ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala sa ating audience at baka pwede nyo din ikwento paano ba nagsimula ang pag-usap na ito. Ano man eh? Okay, bro. Okay, bro. Ayan. So nag-out yung messenger ko. Ayan. I think okay na. Di-Discord na lang tayo kung nag-out yung messenger mo, Discord. Kaya ba mag-Discord? Discord tayo. Pero ito, try na muna natin to. Try muna natin to. So, Sige. nahin muna natin. Pakilala muna. Affirmative. Sige. Brother Denmar, affirmative. Pakilala ka. Sige. Okay. Pakilala tayo. Magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan. Ang inyong pong maliit na lingkod kay Kristo, Brother Denmar Santiago, ay muling sumasayang papawid. Kamusta po kayo at namiss po kayo ng inyong pong maliit na lingkod? Mga kapatid at mga kaibigan, tayo ngayon ay magtatayo ng panibagong proposisyon na patutunayan natin na ang bautismo sa pangalan ni Hesus Kristo ay hindi essential, hindi rin required, at lalong-lalo na hindi prerequisite sa kaligtasan. Yan po yung ating tinitindigan mga kapatid sa bahagi po ng ating paniniwala doon sa doktrinang faith alone. No? Ayan po ay consistency natin upang ma-safeguard mga kapatid ang anumang division of law and works. No? Ayan. So, magandang gabi po sa ating lahat. Pakinggan po natin ang debating ito upang tayo maraming matutuhan. Lalong-lalo na mga kapatid, makikinabang kayo dito dahil ito ay related sa kaligtasan. Okay, that is Brother Denmar at siya ay reform. Dako naman tayo sa ating negative. Pakilala ka, kapatid. So isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Ron Fro ito ng local church ng UPC. Ordinaryong membro po mga kapatid. No? So ako po yung negative sa paksang ito dahil hindi ko po sinasang-ayunan yung paksa ni Brother Denmar. Hopefully, Brother Denmar, na since affirmative ka, ngayong gabi, dapat yung presentation mo akma talaga doon sa topic na titindigan mo. So, focus ka doon sa bautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, no, na walang bahagi. So, hindi essential. So, yun lang. At aralan po tayo dito. Ako po'y naniniwala mismo na mangingibabaw pa rin ang salita ng Panginoon at the end of the debate. So, magandang gabi sa lahat. Okay mga kapatid, sa ating nasa live, kung gusto nyo yung mga ganitong pag-uusap, please share yung ating live streaming ngayon dahil napakaganda ng ating debate ngayon patungkol dito sa walang bahagi o hindi essential sa kaligtasan ang bautismo sa pangalan ni Hesus Kristo. Brother Denmar Santiago ng Reform. Your time starts now. Okay.
Thank you so much, no, Brother Rasha. Sa pangalan ng ating Panginoon Kristo, tayo po ay nagpupuri at nagluluwalhati sa kanyang pangalan, mga kapatid, no? Ngayon, ang ating paksa, ang baptism ba sa pangalan ni Jesus ay necessary po ba sa kaligtasan, no? Pagka po tayo naniniwala bilang faith alone, consistent po tayo na ating inihihiwalay ang works and faith. No, unang-una po ang ating definition, ang works po, mga kapatid, ay ito po ay yung mga bagay, no, na limited, no, napaka-limited po nito. Pag sinabi natin works, ito po yung human effort, no, ito po yung ginagawa ng tao upang sa kanyang pag-aakala na siya'y maliligtas, no. So umpisahan ko po yung aking presentation, ang ating pong proposition. Water baptism is commanded by Jesus Christ, but it is not necessary, essential, o prerequisite for salvation. Bakit po natin nilagay yung mga synonyms na yan, no? Una, when we say necessary, no, sa dictionary po nakalagay po diyan ay prerequisite or essential or something important, no? So, because mga kapatid, dahil hindi siya important, sa papaanong pamamaraan tayo maliligtas? By salvation, by grace through faith in Christ alone, no? Ano po ang patunay natin? Okay, our burden of proof, no? If baptism is absolutely necessary for salvation, where does Scripture explicitly say, without water baptism, no one can be saved? So, saan po siya mababasa? So, assignment po natin ito, no? Bilang isang professional teacher, magbibigay tayo ng assignment kay Brother Ron, no? Saan niya mababasa natin yan, Brother Ron? Without water baptism, no one will be saved, no? So, sa ating pong paniniwala, mga kapatid, biblically, salvation by faith is the only way para ang isang tao ay maligtas, no? Sabi nga po dyan sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, for it is by grace you have been saved through faith. No, maliwanag po dyan paano daw tayo naligtas? By faith, no? By grace through faith, mga kapatid, no? And no one is justified by the works of the law. Hindi mo kailangang sumunod sa 10 utos para ikaw ay maligtas. Wala kang susunding utos para maligtas ka kahit ba yung baptism, no? Kaya sabi diyan, therefore, since we have been justified through faith, no, we have peace through our Lord Jesus Christ, no? Maulit-ulit po yan dun sa Romans chapter 3 verse 28, Romans chapter 5 verse 1, Galatians chapter 2 verse 16, and Titus chapter 3 verse 5. Napakalinaw na we are saved through the righteousness of Jesus Christ, hindi po sa baptism. No, explain ko po sa inyo, no, yung invitation sa atin ni Jesus Christ. So sabi diyan, ito favorite verse natin to John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Tingnan niyo po mga kapatid, yung requirement ng Diyos, no? Yung requirement ng Diyos para tayo maligtas. Ang sabi dito, whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. May kaduktong po yan yung verse 17. Yung unbelief, yun po ang hindi maliligtas. Hindi po sinabi sa text na ang hindi mabautismuhan ay walang buhay na walang hanggan. Kaya po maliwanag po sa Bible ang faith, ang sangtang paraan how we can please God and how can we be saved, no? So, kaya sabi diyan sa John 5:24, very truly I tell you, whoever hears my word, yung Bible, and believes
Him who sent has eternal life and will not be judged, but has crossed over from death to life. No? So paulit-ulit nga po yan. Even John chapter 6 verse 47, no? Very truly I tell you that the one who believes has eternal life. Yung naniniwala, no? Yung may faith, yun ang maliligtas. Yung nagbi-believe. Hindi po sinasabi ng Biblia or explicitly sinasabi na kailangang mabautismo ka muna. Hindi po kasi makikita po natin, no? Mapakita po natin, halimbawa sa Acts chapter 16. May nagtanong dito, imposible naman po tutulan ito ni ni Ron. Sabi dito, nung nasa prison prison guard, no? Sabi diyan, what must I do to be saved? Ang sagot ni Paul, ano sagot ni Paul? Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Question, ano daw dapat gawin ng tao para maligtas? Believe in the Lord Jesus Christ. Hindi sinabing, be baptized in the name of Jesus Christ. Hindi. Ang sabi, believe on Jesus Christ. It means faith pa rin. Kaya nga faith alone Di ba? Faith alone. So, si Cornelius, Acts chapter 10, verse 43 to 48. No? Si Cornelius po, ano po nangyari? Nakinig siya. Thank you. Nakinig siya ng gospel, nag-believe, sumampalataya, nakatanggap ng Holy Spirit, at saka palang nabautismuhan. Basahin ko All the prophets testify about him that everyone who believes in him receives forgiveness of sins through his name. So the forgiveness in the name of Jesus Christ, patatawarin ka muna, ano daw susunod? While Peter was still speaking these words, the Holy Spirit came on all who have heard the message. Napakinggan muna nila. No? Pagkatapos silang makinig, ito'y tinatawag natin sa Reformed faith na effectual calling. No? Dahil ang lahat ng tao ay patay sa kasalanan. Ephesians chapter 2 verse 1. Patay sila sa kasalanan. So, kinakailangan silang tawagin ng Diyos katulad kay Lazaro kasi walang magagawa ang tao kung siya'y patay. Ang lahat ng tao nakatakdang mamatay. No? Pero, gumawa ang Diyos ng paraan. Hindi tayo. Kasi kung tayo ay patay. Hindi natin kayang piliin ng Diyos ay patay sa kasalanan. Kaya gumawa siya ng paraan. Ano ang ginawa niyang paraan? He sent messengers. No? Kaya sabi diyan, the circumcised believers who had come with Peter were astonished that the gift of the Holy Spirit had been poured out even on the Gentiles, for they had heard them speaking in tongues and praising God. Then Peter said, surely no one can stand in the way of their being baptized with water. They have received the Holy Spirit just as we have. So he ordered that they be baptized in the name of Jesus Christ. No? Nakita mo, Brother Ron? Ano ang unang sinabi ni Peter? No? They have heard. Nakinig muna sila. Pero pansinin mo ito. Pansinin mo. Ano ang kausap dyan? Believers. Mga nanampalataya. So, it means, no? Faith precedes baptism. It's just because regeneration precedes faith. And faith precedes baptism. Yun po ang pagkakasunod-sunod. Ordo salutis or order of salvation ng Reformed faith. No? Kailangan ka muna buhayin ng Diyos, bigyan ka ng pananampalataya kasi wala tayong pananampalataya on our own. Patay nga, patay. Kailangan niyang i-activate ng Diyos. No? Galatians chapter 2 verse 20, kailangan i-activate ng Diyos para yung faith mo magbubunga ng good works. No? Yung good works na yun, one of it is the baptism. It is the product of your salvation.
No? Because you were moved. You were moved by the Holy Spirit. Diba? Okay. Another, si Paul. Sabi ni Paul, dito yung statement ni Paul, what did 1 Corinthians chapter 1 verse 14 to 17. Christ did not send me. Sayang. Okay. Diyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating affirmative. Dako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother Ron ng UPC, your time starts now, bro. Okay, so unang tanong. Diyan sa Acts 16 na po kanina, ano ba ang sinasabi diyan? Categorical ha. Thy shall be saved or you are already saved. Wala po nakasulat po yung sa sinasabi mo. Sabi doon, believers. The believers heard Peter speaking. No? They have heard Peter preaching. No? Ang sinasabi diyan, ang context diyan, Pwede ba believers mag-object, brother, na siya? po sila. Kasi ang tanong ko kasi Acts 16. Okay. Si Pablo ito, Okay. hindi ito si Peter eh. Okay, so Acts 16 verse 31 kasi ginamit niya ito kanina. Ano ba ang nakasulat diyan? Thou shall be saved or you are already saved? Categorical. thou be saved Okay, or already Thou shall saved? be saved. Clarification, Mr. Moderator. Siyempre, meron. Anong clarification? Okay. Ang clarification ko po, Mr. Moderator, yung version na gamit niya, is it King James Version or yung ginamit kong NIV version? Okay. King James. KJV daw. Ayan. So, ano daw yung nakalagay doon? Thou shall be saved or already saved? Okay. Mr. Moderator, hindi ko po sasagutin yan 10 seconds kasi Okay, 10 NIV seconds, po ang proceed. ginamit ko. I do not believe in King James Version because it is corrupted with errors, no? Yung King James Okay. Version. So, please Next ask me question. with the version that I have used. Time na ba? Next question na, bang next question. Okay, next question na lang. Sige, 10 seconds pwede bang basahin mo yung NIV? Acts 16:31. Okay. Pwede ba daw? Okay, ito po, babasahin ko po, no? Okay, sabi dito, ito po ayan. Ito po, nandito po sa screen ha. Sabi po dito, ito po, babasahin ko ayon po sa ating Acts 16 Negative. verse 31. 16. Next question na. Pwedeng ulitin naman yung tanong. Next question. Okay, ulitin mo daw yung tanong. Sige, basahin. Acts Okay. 16 verse 31. Di ba pwedeng ikaw magbasa? Wala akong NIV, hindi ko yung ginagamit eh. Mas corrupt Okay. yan eh. Wait lang. Okay. Acts 16. Wait lang. Mr. Moderator, pwede ako mag-object? Pwede, syempre. Oo. Time stop. Mag-object ako, Mr. Moderator. Hmm. Sa pagkakaalala ko kasi, yung Acts na ginamit ko is not Acts 16. Okay. No, Acts 10 po yun, yung ginamit ko. Yung Hindi Philippian po Acts jailer? 16. Okay. Yung okay. Philippian jailer? Yung jailer po. Sige, basahin natin. Acts 16 yan eh. Nakakat ba ang okay. time? brother, siya? Naka-time stop to bro. Pero ganito bro ha. Time stop pala. Again, ang question dito, pwede mo bang basahin? Habang naghahanap si Brother Denmar, Sige, tuloy-tuloy yung ito question. na lang. Ito na lang. Okay, Ito. proceed. Ito. I think sabi dahil dito- ganito bro Denmar, I think ano na, na next question na ang ating Sige, next question. Proceed. Sabi dito sa King James Tagalog, no, Acts 16 verse 31, at kanilang sinabi na napalataya ka sa Panginoon Kristo at maliligtas ka. Ano ba yan? Future tense or past tense? Of course, future tense po yan. Bakit? Okay. Kasi hindi pa nga po siya nananampalataya eh. Okay. Okay, kailangan niya munang manampalataya para siya'y maligtas.
Okay? So you will be saved when you believe in Jesus Christ. When you believe, Okay. you will already be saved. Next Ayun. question. Follow-up question. Sa verse 34, at sila'y kanyang ipinamanhik sa kanyang bayat, hinainan sila ng pagkain at nagalak ng totoo, pati ang buong sambayanan niya, na nagsisampalataya sa Diyos. Ligtas na ba sila dito? Kasi nagsisampalataya sila sa Diyos. Yes or no? Kasi, Yes. Okay. yes. Kasi hindi pwede magsinungaling ang scripture. Ang tanong niya doon, what must I do to be saved? Ang sagot sa kanya ano? Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Malinaw po yun. No, pag sinabi nating must, ano yung kailangan kong gawin? Ano daw? To believe in Jesus Christ. Hindi to be baptized in Jesus Christ, Next kundi question, next believe question. in Jesus Christ. Okay. Follow-up question din pa rin. So, nung nagsisampalataya sila ba ay bautismado? Yes or no? No, not No. yet. Kasi nga si Cornelius, no, ay hindi pa believer. No, ang binabautismo ng believer. Philippine Okay? jailer ang ating pinag-uusapan dito. Oh, wait lang bro, Ron. Hindi, As long as sumagot magtanong naman ka bro lang. ng categorical doon sa kahit it doesn't follow para sa iyo yung sagot Okay. niya, tuloy-tuloy pa din yan ha para hindi siya makat doon sa bro Denmark, Sorry, 20 sorry. seconds again bro sa pagsagot mo Yes. doon sa no. Yes, thank you. Si Cornelius kasi, okay, Ano si siya? Cornelius kasi ay hindi pa yan nagpapabaptize. Diyan sa part na yan. So, unbeliever pa siya diyan. Kaya nga nagtatanong siya what must I do to be saved? Kasi nga, naiintindihan ni Cornelio na may gagawin siya. Pero ano sabi sa kanya? Believe. Hindi to be Next question. baptized. Next question. Okay, next question. Dito sa Acts 16, yung Philippine jailer, ang tanong ko, nung bago sila nagsisampalataya sa Diyos, nung nagsisampalataya sila sa Diyos, sila ba ay bautismado? Yes or no? Yung sambayanan niya. Hindi nga po eh. Kaya nga sabi, you will be saved. What must I do? Yung, di ba? You will be saved in your household. Hindi pa nga po eh. Kasi ang rule noon, isa lamang ang sumampalataya sa buong pamilya, siya magliligtas sa lahat. No? So, ang pananampalataya, yun po ang sinasabing sagot. No? What must I do to be saved? Ano nakalagay doon? Believe, not to baptize. Pag may nabasa ka pong baptize doon, talo na ako. Okay. Sabi dito sa Acts 16 verse 32 ha. 33. At bago mag 34, at sila'y kanyang kinuha ng oras bingyaw at ng gabi at hinugasan ang kanilang mga latay at pagdakay binautismuhan siya at ang buong sambayanan niya. Ibig sabihin, talo ka talaga. Yes or no? Hindi po. No. Hindi. No. Bakit? Kasi naligtas muna siya eh. No? Nung sumampalataya siya, naligtas siya. So therefore, after nga ng baptism, after nga po ng salvation, yung good works o yung fruit of salvation is yung baptism. Kanina ko pa po pinapaliwanag yan eh. Doon sa aking presentation. Next Baka question. siguro ay Last hindi mo napakita. Next question. 47 seconds. Sabi mo kanina, hindi pa sila bautismado nung sila ay nagsisampalataya sa verse 34. Ngayon, sabi ng Hindi Biblia, pa. sila ay bautismado. Wait lang. Verse 33. Ano ba talagang tama? Sino ba talaga? Ang tama, ang Biblia Oo. o ikaw? Pareho. Ang Biblia at ako. Bakit? Kasi, unang-una, kailangan mo muna manampalataya para maligtas. Pagkatapos mong maligtas, nakita mo naman yung pagkakasunod, di ba? Kinagabihan, nagpabautismo siya. No? Kasi binible studyhan muna siya bago siya magpabaptism. Ganun Next po question. yun. Next Kasi, question. Okay, next question. Kapag sinabing nagliligtas sa atin ngayon, ito ba ay essential? Yes or no? yes. Yes. Katulad ng faith, nagliligtas sa atin. No? Hindi po Okay. baptism. Wala po tayong mababasa sa Bible. Katulad nga po ng pina-assignment ko sa inyo, wala po kayong mababasang ganun sa Bible. Time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang cross ng ating negative sa affirmative. Yung shoutout muna mga kapatid kay Pastor Samson Lucid
nung sumampalataya daw naligtas na, and pagdating sa langit doon pa lang babautismuhan. Shoutout din kay Gio, saan dun yung na-baptize na save sila? Dun sa believe lang naman sinasabing save. Shoutout kay Pastor Jeramil Amlon, ang oneness bawal mag-preach sa airplane kasi baka maligtas o wala pa namang tubig. Shoutout din kay Chris Abale. Ayan ang di ko alam Okay. kung nakalive pa rin tayo. Pasensya Kasi na. nawala si Raj. Okay. Bro, Wait lang bro, mga Raj, nakalive ka pa rin ba? Yes bro, connected yan lagi. Wait lang mga kapatid. Nawawala ka, Brother Rasha. Oo, nagpo-blue screen yung PC ko bro, hindi ko maintindihan, pero sige lang. I-ano na lang natin to kasi sayang din naman. Ayan, so shoutout Paano muna mga kaya? kapatid kay Emmy Alfonso, nawawala signal ni bro siya. Ayan, pasensya mga kapatid. Pastor Eric Villanueva, shoutout sa kanya. At dito din kay basta tayo. Pastor Joben Latilla. At sa ating mga nasa Debaters Convention, syempre. Pastor Elmer Chavez, congrats in advance. Brother Denmar Santiago, mga kapatid. At congrats daw kay Brother Denmar. Mag-oosas na daw ito, sabi ng mga pastor. Pastor Jeramil Amlon. Shoutout tayo mga kapatid. Dito kay Samson Racine, yan kanina to. At Gio, believe and be baptized and will be saved. Bang sinabi, ikaw talaga ron. Di ba si Denmar ISDA apologist siya? Parang nangangamoy baptist na. Correct me if I'm wrong. Sabihan ni Chris. So mga kapatid, tuloy-tuloy tayo. Dako tayo sa ating first presentation. Brother Ron, your time starts now. Okay, so direct to the point na tayo mga kapatid, no? Hindi yata bihasa si Brother Denmar sa kanyang binabasa. Kasi ang tinatanong ko sa kanya mga kapatid, yung sa Acts 16. Kasi sinitas niya ito verse 31. Tinanong ko siya mga kapatid, binasa ko itong verse 34. Pati ng buong sabalan niya na nagsisampalataya sa Diyos. Tinanong ko siya kung dito ba naligtas ang yung jailer at saka yung sambayanan niya. Ang sagot naman niya, yes. Nag-follow up question ako sa kanya, sila ba ay bautismado nung sila yung nagsisampalataya? Kasi dito sa verse 34, na nagsisampalataya. By faith, naligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sila ba'y bautismado? Kasi sa verse 33, dito, at sila'y kanyang kinuha ng oras din niya o ng gabi at huwagkasan ka ng mga latay at pagdakay, binautismuhan siya at ang buong sambayanahan niya. O, alin bang nauna? Faith muna without baptism? O mabaptize ka? Isinabi niya, hindi daw na-baptize. Sinabi ng Biblia na baptize eh. So may problema talaga. At saka yung napapansin ko sa presentation ni Brother Denmar, hindi talaga akma, Brother Denmar, sa iyong paksa na tinitindigan. Kasi hindi ka nakafocus sa bautismo sa pangalan ng Panginoong Kristo. Ito ba hindi essential? Dapat maglatag ka ng mga talata na nagsasabi na hindi na kailangan ang bautismo sa Panginoong Kristo kasi hindi naman ito essential. Kahit simple thought lang. Kasi yung presentation mo para siyang non-sequitur. Kasi yung argumento mo, yung conclusion ng presentation mo, hindi akma talaga
sa tinitindigan mo. Hindi akma. So, hindi ko alam kung paano ko siya tatanungin kasi ang nag-expect kasi ako na ang topic is nakafocus sa bautismo sa pangalan ng Panginoon Kristo. So, ang pinagkukot niya ng mga talata, Ephesians 2:8-9, John 3:16, eternal life, John 5:24, eternal life. Yung sa Acts 10, wala na kasi akong oras eh. Kasi yung presentation niya kasi, doon nakafocus, dapat ang paksa mo is, ang kailangan natin is eternal life at hindi na bautismo. Dapat ganun na lang. Pero puro eternal life ang pinagsasabi mo. O ngayon, kinote mo ang Ephesians 2:8-9. Ito ay sulat ni Pablo. Ngayon, based on historical narrative, nagbautismo ba si Pablo sa taga-Efeso? Acts 19:1-6. Dito magtatapos ang faith alone ng mga fake faith aloners. Dito 12 alagad ni Juan na Pablo. Tinanong sila ni Pablo, napasa Efeso si Pablo verse 1. Tinanong sila ni Pablo, tinanggap baga ninyo? Ito kasi ito ay historical narrative. Bago sinulatan ni Pablo ang taga-Efeso, for by grace we are saved, yan ay bautismado. Tanong ay sa verse 2, tinanggap baga ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y magsisampalataya, faith alone, without works? Ano ang sagot ng taga-Efeso na alagad ni Juan? Hindi! Hindi man lang namin narinig na may ibinibigay na Espiritu Santo. Take note mga kapatid, ito ay believer na. Pero wala pang Espiritu Santo, nananampalataya na ito ng totoo. O ngayon, nalaman ni Pablo na bautismado sila sa bautismo ni Juan. Nag-explain si Pablo, si Juan ay nagbabautismo sa pagsisisi at magsisampalataya sa darating na hulihan niya sa makatwid bagay sa Kristo. Ang topic natin, bautismo sa pangalan ni Kristo. No, verse 5. Basa. At nang marinig nila ito, nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Verse 6. Saka pa sila nababaan ng Espiritu Santo, mga kapatid, nang ipatong ni Pablo ang kanyang kamay. Therefore, ang nananampalatayang bautismado ay magkakaroon ng Espiritu Santo, mabigyan ng Espiritu Santo. Dapat bautismado, hindi nagko-contradict ang salita ng Panginoon. Acts 2:38, Acts 5:32, Acts 5:32. Anong requirements na mabigyan ng Holy Spirit? Yung nagsisitalima sa Kanya. Huwag yung sabihin na except obeying baptism. So, wala. Ibig sabihin, nung sinulatan ni Pablo ang Efeso, for by grace you are saved through faith, sila ay bautismado. Kasi, faith is not a mental assent, Brother Denmark. Hindi ito nagtatapos sa isipan lang. Kapag tinanggap natin ang Panginoon Kristo, kasama na naroon ang kanyang mga turo sa pamamagitan ng mga apostol. Ay sabi ng Biblia, repent and be baptized for the remission of sins, sa ikapagpapatawad. Kung hindi ka ba bautismado, repent lang. Huwag for remission of sins ba? Pa rin? No. Do not alter the word of God. Repent and be baptized. Kasama ang bautismo. Bahagi yan. Kapag napatawad ang kasalanan, ligtas ba? Siyempre ligtas. Kasi napatawad nga ang kasalanan. Huwag nating sabihin na, ligtas muna.
bago patawarin ang kasalanan. Ligtas muna. Nung naligtas na, saka papapatawarin ang kasalanan. Meron bang ganun? O, yung faith alone nyo, doon pa lang sa Acts 19, wasak na. Tinanggap baga ninyo ang Espiritu Santo nang kayo magsisampalataya? Anong sagot nila? Taga-Efeso? Hindi. Hindi daw. Hindi man lang namin narinig na may binibigay ng Espiritu Santo. O ngayon, anong nangyari? Bago sila nabigyan ng Espiritu Santo, nagpabautismo sa pangalan ng Panginoon si Kristo. Yan ba ay essential para makatanggap ng Espiritu Santo? Yes. Yan ba ay bahagi ng kaligtasan? Yes. Kasi ang sabi ng Hebrews 5:9 na sinasabi mo, Brother Denman, na magkakaroon ng eternal salvation, eternal life, sabi ng Hebrews 5:9, yung nagsisitalima ang magkakaroon ng eternal salvation. Tama ba mga kapatid? O, kayo, ligtas na kayo, hindi pa kayo nag-obey sa Panginoong si Kristo. Tinanong pa kita kanina, kapag sinabing nagliligtas sa atin ngayon, ito ba ay essential? Sabi mo, yes. Oh. May binabanggit si Peter dito. Sa 1 Peter 3:21. Explicit na sinasabi na ayon sa tunay na kahawig ngayon sa inyo yung nagligtas sa makwid bagay ang bautismo. Ano daw yung nagligtas? Verbatim. Bautismo. Anong bautismo doon? May nabasa ba tayong tubig? Sa pamamagitan ng tubig, verse 20, may tubig, may bautismo na nagliligtas sa atin ngayon. Ano ba yan? Kasimple naman ang unawain. Di bautismo sa tubig yan. Sasabihin na, ay, bautismo yan sa Espiritu. Ay, ano nga ang requirements mabautismo ka sa Espiritu? Tumatalima. Ay, ang bautismo dapat bang tatalima? Ay, tinatalima? Yes. Thank you, Mr. Okay, Moderator. mga kapatid. So, dyan nagtatapos ang unang pahayag ng ating negative. Dako tayo sa pagtatanong ng ating affirmative. Brother Denmar, your time starts now. Okay, una kong tanong, Brother Ron, kasi it's not been clear to me, no? Especially to me, no? Baka siguro doon din sa listeners natin. Doon sa Acts 19 verses 1 to 6 na ni-cite mo, saan doon sa Acts chapter 19 verses 1 to 6 na nagpapatunay na yung lumapit doon ay believers na? Siyempre, yung 12 alagad ni Juan, believers na yun eh. Kaya clarify sila ni Apostol Pablo, tinanggap baga ninyo ang Espiritu ng kayo nagsisampalataya? O ano daw ang sagot ng taga-Efeso? Hindi. O ngayon, nakinig sila sa salita ng Panginoon. Ano nangyari? Nagpabautismo sila. Saka pa sila nabigyan ng Holy Spirit. Next question. Next question. Okay, next question. Okay, next question. Uulitin ko ulit yung tanong. Saan po dyan sa verses 1 to 6 ang nag-i-indicate na believers na sila? Saang verse dyan? Sa verse 5 and 6, kasi nang marinig nila ito, siyempre believers na yan eh. Nag-respond sila. Ano ba? May unbeliever ba na hindi nagre-respond sa salita ng Panginoon? O, nang pag-respond sila, nagpabautismo sila. O, anong next? Saka pa sila nababaan ng Espiritu Santo. Next question. Okay. Next question. Ayon dun sa pagkakaalam mo, dun sa background ng text, tanong ko sa'yo, ano ba ang itinuturo ni John? Yun ba ay gospel of the word o gospel of baptism? Kasi may pagkakaiba. Ano ba? Itinuro niya ba yung old covenant or yung new covenant?
Old or New Covenant? Pili ka. Wala akong pagpipilian kasi ang may specific naman na pag-i-explain dito eh. Nag-explain si Pablo. Salita na niya ng Panginoon. Walang issue doon kung may alagad sila ni Juan. Walang issue doon. Alagad talaga sila ni Juan. Pero nang marinig nila ito na yung gospel. Oh. Nagpabautismo sila sa Panginoon si Kristo. Okay. Next question. Ulitin ko yung tanong. Ano ba yung napakinggan nila kay Juan Bautismo? Yun ba ay Old or New Covenant? Kasi alam natin si John, sakop siya ng mga propeta. At sa Biblia sabi, ang mga propeta at ang kautusan ay hanggang kay Juan na lamang. Luke chapter 16 verse 16. Kaya tinatanong ko sa iyo, anong message ba ang napakinggan nila kay Juan? Yun ba ay Old or New Covenant? Of course, old, pero si Juan ay tawag nito. Siya yung nag-prepare ng daan para sa Panginoon si Kristo. Ngayon, hindi nga issue dyan. Nandun na nga sa verse 5 nag-preach na dito ang Apostol Pablo. Wala nang issue doon sa turo ni Juan kasi nabautismohan na nga sila sa Panginoon si Kristo. Okay. Next question. So bago sila lumapit kay Pablo, nakapakinig sila ng Old Covenant. Okay. Ngayon, since kinonfirm mo na Old Covenant ngayon napakinggan nilang message galing kay Juan, ang tanong ko sa iyo naman, ayon doon sa Matthew chapter 3, ano ba ang ipinapangaral ni Juan na tagapagbautismo? Yun ba ay sa pagsisisi o sa pananampalataya? Mamili ka sa dalawa. Siguro susunod ako sa rules, hindi ko binanggit, hindi ko na ano yung Matthew. Hindi pa daw binanggit. Automatic next question yan. Mamaya. Okay. I-revise ko. Sa pagkakaalam mo na message ni Juan, kasi sabi mo napakinggan nila yung salita ni Juan doon sa Ilog Jordan at sila ay nagsisunod kay Juan, naging disciple sila ni Juan. Ano ang message ni Juan? Yun ba ay pagsisisi o manampalataya? Bautismo sa pagsisisi, pero hindi nga issue yan Brother Denmar. Hindi nga issue yan kasi ang verse 5 dito sa Acts 19, nangaral na si Pablo. So, sabi nila, at nang marinig nila ito, nagpabautismo sila. Hindi na issue dyan yung Old Covenant bautismo sa pagsisisi. Kaya na-rebaptize na nga sila. Yun yung ibig kong sabi, na-rebaptize sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Okay, next question tayo. Sabi mo, bautismo sa pagsisisi. O sige, ipapalo up ko. Dahil bautismo sa pagsisisi naman pala, yung tinanggap nila. Para tayo'y makatanggap ng Holy Spirit, ayon sa paliwanag ni Pablo, paano tayo makakatanggap ng Holy Spirit? No? 'Di ba sa pagsisisi at magpabautismo. Ngayon, ang tanong ko ganito. Noong sila'y nangaral, pinangaralan ni Juan, di nagsisi sila. Ang tanong ko sa iyo, eto tanong ko no? May pananampalataya ba sila noon? Meron o wala? Meron. Tinanong na sila ni Pablo tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo nagsisampalataya? Ayan na nakasulat na nga sa verse 2 Alang magtatanong si Pablo, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo sa kondisyong hindi pa kayo nananampalataya? Wala namang ganun. Nagsisampalataya na ang tanong niya. Okay. Next question. Ibig sabihin, mali pala yung ginagamit mo, katulad nyo, gumamit ka ng Acts 2:38. Magsisi ka at makakatanggap ka ng Holy Spirit. No? So, ibig sabihin, mali pala yon na nauna yung Acts 2:38, nauna yun, bago yung Acts 19 na sinasabi mo. Yung Acts 2 na sinasabi mo rin doon sa presentation mo, nasabi doon, sayang. Okay, so dyan nagtatapos ang first stage ng ating debate. At shoutout muna kay Pastor Jeromel Amlon sa 1 Peter 3:21, naligtas pa
ang nalublob sa tubig. Shoutout din mga kapatid kay Samson Rosin. Tama si Kristo, talagang gumawa niya ang kahawig na ngayong nagligtas. 1 Peter 3:21, ang bautismo, ito yaong paraan na iniwan sa John 3 verse 5. Shoutout mga kapatid dito kay Brother Fernando Camacho mga kapatid, at dito din kay The Bread of Our Soul, Pastor Jeramil, alin ang makakapagligtas, pananampalataya o kamatayan ni Kristo? Emi Alfonso, ayusin nyo mga osas, maka-osas ako pero nalilito ako sa mga kondisyon. Shoutout din mga kapatid kay Pagtuuluwas na. Ito pala si Ron na ignorante. Ayan. Shoutout din mga kapatid kay tapos tayo ng ibang comment. Pastor Elmer Chavez, shoutout sa'yo bro. At okay, I think okay na. Dako tayo sa rebuttal. Brother Denmar, proceed. Okay. Thank you. Ito Ron, pakinggan mo kasi gusto ko mapakinggan mo to talaga. Maigi na mag-ano ka kasi, tawag ito. Makinig para hindi ka Ngayon, eto no. Hindi po issue doon kung nabautismoan o hindi yung mga alagad ni Juan. Ang issue doon, no, ay kung naligtas ba sila after ng baptism. Ron, to be honest with you, ikaw na nagbanggit ng Acts 2:38, babanggitin ko pa lang yan. Yung Acts 2:38, ano ang sabi doon? Ang sabi doon, repent. No, magsisi. No? So, ibig sabihin doon, pag magsisi ka, makakatanggap ka ng Holy Spirit. Nagsisi sila ron. Ang tanong ko sa iyo, tunay ba yung pananampalataya? Meron ba silang pananampalataya? Kasi after all, kung hindi tunay ang kanilang pagsampalataya, nakatanggap sana sila ng Holy Spirit. Tandaan natin, hindi lahat na nagsasabi, Panginoon, Panginoon, no, makakapasok sa kaharian ng langit. Ibig sabihin, hindi lahat na nagsasabing nananampalataya siya. Doon mababasa di ba, sa sulat ni Juan, sa 1 John. Ano sabi doon sa 1 John chapter 2? Ano sabi doon? Sabi doon, no, after all, hindi natin sila kasama. Kasi hindi sila tunay na nananampalataya. No? They are against us. They are not with us. No? Kasi nga, may mga, hindi lahat na nagsisimba ron, believer. No? In faith alone belief ron, it doesn't mean na faith ka, saved ka na. No. Kasi, yan ay shallow faith. Kailangan yung faith mo is the regenerated faith of Jesus Christ, Galatians chapter 2 verse 20. Na hindi sila nakatanggap ng Holy Spirit. So therefore, Ron, maliwanag, nagkokontrahan yung ginamit mong talata. Acts 2:38 at yung Acts 19, di ba? Kasi kailangan mo maintindihan ano ba yung issue doon. Ang issue doon is yung itinuro ni Juan ay bautismo sa pagsisisi. Old Covenant, nagtuturo kay Jesus. Hindi tungkol kay Jesus. Saan sila sasampalataya? Diba? Kasi nga wala pa yung sasampalataya. Nasa ka sasampalataya? Hindi pa sila believer ron. Wala pa yung proof. Wala pa yung selyo ng Holy Spirit. Hindi pa sila nasisealed. No, Ephesians chapter 4, di ba? Hindi pa sila nasisealed, brother Ron, ng Holy Spirit. So how come can you conclude na believer na sila? Kaya tinatanong ko sa iyo, saan doon sa text
na nag-i-indicate na sila ay believer na. Sabi mo, nanampalataya sila. Kanino? Kay Juan? Kaya nga sila nagsisot kay Juan eh. Kanino sila nanampalataya? Kay Juan. Hindi kay Jesus. Kaya hindi sila, after all, hindi sila nakatanggap ng Holy Spirit. Yun ang context ron. Context. No? Determines interpretation, hindi yung inference mo. Okay? O ngayon, balik tayo sa presentation ko since napaliwanag naman na natin yung context, no? Ngayon, balik tayo dito sa aking presentation. Okay. Dito sa Acts 10, mapapansin nyo po, no? Yung binabanggit ni Ron, no? Ang sabi dito, you will be saved. Okay. So, tignan nyo po mga kapatid. No? Sabi dyan, while Peter was still speaking these words, the Holy Spirit came all who heard the message. Sino daw? All. Tanda mo to, Aaron, ha? All. All who have heard the message. Hindi some. All. The circumcised believers come with Peter. Believers na po to, kaya nga po naka-underline dyan. Ano ba naman ron? No, may presentation ako, hindi mo tinitignan. Believers. No, believers na yan. No? Meron na silang Holy Spirit where they were astonished at the gift of the Holy Spirit. Kaya nga nung naligtas sila, nakapakinig sila ng salita, no, ano nangyari nung naligtas sila? They have received the Holy Spirit. Kanina ko pa pinapaliwanag sa'yo, tayo'y patay, total depraved in the sin. We are dead in the sin. We are dead in transgressions. Pagkatapos ay binuhay na mag-uli, naging born again, na regenerated, nagkaroon ng faith, binigyan ng Diyos ng faith, at yung baptism is to follow. Kaya nga, di ba, isinulat ko dyan, they have received the Holy Spirit, they been baptized in the name of Jesus Christ. Oh, ngayon, no? Punta po ako dun sa, eto, Acts 2:30 ito, ayan o, oh, repent and be baptized. Di ba? O, yun yung sinasabi ko kanina ron, di ba? O ngayon, pansinin mo ito ron. Yung Acts chapter 22 verse 16. Okay, yung Acts 2:22 verse 16, ito na lang ron eh. 1 Peter chapter 3 verse 21 and Luke chapter 23 verse 39 to 43. Yung makasalanang nakapakong kasama ni Kristo, nagpabautismo ba yun doon? Para maligtas, para siya mapunta sa paraiso? Natanong ko sa iyo, nagpabautismo ba yun? Sinabi ba ni Jesus Christ, hoy, bumaba ka dyan sa krus, magpabautismo ka para maligtas? Ganun ba yun doon? Ha? Hindi ganun yun eh. Oh. Walang nakasulat na ganun, Ron? Oh. Wala po. Ngayon, ito, Ron. Mabasahin natin yung Acts 2:22. No, yung Acts 2:22. Mabasahin natin, Ron, ha? Acts 2:22 verse 16. Basahin natin. Nabautismuhan po ba? Ha? Oh, thank you. Nabautismuhan ba para maligtas? Okay, sabi dito, and now, what are you waiting for? Sabi dyan, ano? Sabi dyan, sino ang nagsasalita dito? Yung eunuch. Yung eunuch. Diba sa Acts 22, ano nangyari? Nung hinabol siya dyan eh, diba? Hinabol siya nung isang alagad. Okay? Hinabol siya. Ang isang alagad, si Felipe. No? And then, ano yung naging pag-uusap nila? Ipinaliwanag niya yung kanyang binabasa. O, nakita mo yan, ano? So, ipinaliwanag niya yung kanyang nababasa. Okay? So, itong eunuch na ito, nung makapakinig siya ng salita, nakapakinig muna siya, pinaliwanagan muna siya ni Felipe, at saka siya nagpabautismo. Kasi yun ay product of his salvation. No? Kasi ito lang naman ron. No? Ulitin ko sa iyo. Kung baptism pala
ang ang requirement for salvation, paano yung patriarchs? Abraham, Jacob, Noah, no? Hindi sila nabautismuhan yung mga patriarchs, no? Literally, no? Literally, hindi sila nabautismuhan in the water. Kasi sa Old Covenant nga, wala ngang baptism, it's circumcision, no? Hindi natin usapin dito yung circumcision. So, therefore, sa akin, logically, no, hindi sila saved kasi ganun yung stand mo. No? Oh, ngayon, eto pa, no, problema. Ang sabi mo, para ma-save, no, ay kailangan magpabautismo. Oh, yun kasi yung topic, eh. Gusto mo mag-focus sa topic. Ang hindi mo maintindihan, bakit ako nagtatayo ng faith alone? Kasi, eto nga eh, dapat ako yung negative side. Ako yung naglalatag ng, ako yung naglalatag ng, dito, alternative, no, doon sa bautismo. Ibig sabihin, ano ba kung hindi bautismo, ano ang makapagliligtas? Faith alone. Kaya ko po binabasa yung mga text ng faith alone. Kaya hindi ko rin. Okay. Okay. At dako tayo mga kapatid sa ating second cross ng ating negative. Dito pwede nang itanong either nilatag or hindi inilatag. Brother Ron, your time starts now. Okay, so unang tanong. Sabi mo kasi doon sa Acts 2:38, repent lang. Ano ba talaga ang nakasulat doon? Repent and be baptized or repent lang? Repent and be baptized. Oh, Okay. ang nakasulat. But it doesn't say be baptized lang to be saved. Kailangan mo ng repentance. Repentance is part of faith. Romans chapter 2 verse 4. Okay, so part po siya ng faith. So, faith muna, tanda na, faith precedes baptism. Oh, hindi po baptism lang. Okay. Okay, so tanggap mo naman pala na yung for remission of sins, hindi lang repent, kundi baptize din. Yes or no? Ay, syempre, yun na nakasulat. Pero kung ang ibig ko sabihin dyan ay para maligtas, hindi po yun requirement. Bakit? Kasi yan po yung repentance and baptism, again, it's a fruit of salvation. Hindi po siya yung nagliligtas, kundi yan po ay signs. Ginagawa ng Holy Spirit na tinanggap natin pagka tayo naligtas. Okay, so next question. Itong 3,000 kaluluwa, 3,000 souls na napabilang sa church doon sa Acts 2:41, meaning to say, nakatanggap na ito ng kaligtasan, yes or no? Ay yes, kasi nakapakinig sila ng salita. After nila makapakinig ng salita, sumampalataya sila, naligtas, at saka na bautismuhan. Okay, clarify. Ganun po yun. Sila ba ay bautismado muna bago na pabilang sa church? Spiritual church ang tinutukoy ko ha? Doon sa Acts 2:41? Yes or no? Ito sagot ko, no. Kasi, Okay. ulitin ko. Sumagot ako categorical. Sabi ko no. Okay, bakit? Kasi, sila ay nakinig muna. No? Hearing the gospel. Faith comes when the hearing of the gospel. So, nagkaroon sila ng faith. Ang requirement ng for salvation is believe in the Lord, in the Jesus Christ, and you will be saved. So, naniwala sila, sumampalataya, and then, at saka sila nagpabaptize. Ibig sabihin, doon, okay. Okay, next question. Ang sinabi ba ni Peter explicit na ang bautismo ang nagliligtas sa inyo ngayon base sa 1 Peter 3:20-21, yes or no? Ano?
Kasi kung sasabihin ni Peter yon, eh di dapat sana, hindi na lang siya nag-preach, binautismo niya na lang yung binautismohan. Oo, katulad po yun ng ginagawa dito ng Pentecostal dito sa amin na sa van, isinasakay ko sino-sino, binabautismohan, nagugulat ka na lang. Nabautismohan na lang ako. Totoo yun dito po sa amin, dito sa Church of Christ, Pentecostal Church. Sinasakay nila sa van, binabautismohan, tapos hindi nila alam kung saan sila dadalhin. Okay, dito sa 1 Peter 3:21, na ayon sa tunay na kahawig ngayon sa inyo'y nagligtas sa makatwid bagay ang bautismo. Ano daw yung nagligtas verbatim sa makatwid bagay ang bautismo? Tama o mali? Mali. Mali. Bakit? Kasi kailangan mo pong i-consider yung naunang text before that text para makapag-interpret. It doesn't say na binasa mo yung one single text or single verse, yun na ang basihan ng context. Again, yung pinag-usapan natin, pinangaralan muna sila ni Peter, nakapakinig ng gospel, no? At sila'y sumampalataya, naligtas at saka nagpabautismo. Yun po ang kwento niya. Next question. Since nababasa natin sa 1 Peter 3:20, saved by water, connected to baptism saves us. Itong bautismo ba dito, bautismo sa tubig, yes or no? Okay, let me check the verse first, no? Ano yan? Anong verse yan? 1 Peter 3:20 to 21. Peter 3:20. Nakastop ba yung time, Mr. Moderator? Okay. So sabi dito sa verse 21, Brother Ron, it symbolizes, sabi dito, no? This water symbolizes baptism. Sinisimbolize niya, no? Baptism that now saves you also. Ibig sabihin, symbol po siya. Hindi po siya... Okay. So, kino-confirm mo na bautismo sa tubig yan? Yes or no? Hindi po, symbol. Symbol lang po. Ang sabi kasi dyan, symbol. Ibig sabihin, when we say symbol kasi, hindi po siya yung mismong ordinance, kundi siya po ay sumasagitag, sumisimbolo. Kasi yan po, yung nangyari dyan ay tinatawag nating figure of speech na yung nangyari noon, no, sa panahon ng Old Testament ay kala Moses ay ini-indicate dyan ni Peter na sila ay prefiguration ng baptism. Ang repent ba upang mapatawad ang kasalanan ay may bahagi sa saving faith, yes or no? No, kasi ang repentance is a product of saving faith, no? So, hindi ka naligtas dahil ikaw ay nagsisi. Kasi una, at the first place, sabi ko nga ron, lahat ng tao patay sa kasalanan, hindi makapagsisisi. Unless buhayin ka ng Panginoon, unless you will born again, unless bigyan ka ng Diyos ng faith, doon ka palang makapagsisisi. Tanggap mo ba na nahugasan ng kasalanan ni Pablo doon sa Acts 22:16? Nang binautismuhan siya ni Ananias, sabi doon, be baptized and wash away thy sins. Tama ba itong nakasulat? Yes or no? Tama yung nakasulat, pero mali yung interpretation mo. Wala nakasulat dyan na be washed and be saved. No? Ang sabi diyan, mapatawad sa kasalanan. No? Wala nakasulat dyan na to be saved. Ang basahin mo, wash and to be saved. Eh, wala ka nabasa nun, di ba? Kasi ang pinabasa mo, Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second cross. Dako naman tayo sa ating rebuttal ng negative. Pero bago yan, shoutout muna kay Pastor Jenamil. Inaantay ko sagot mo sa 1 Peter 3:21. Naligtas ko dyan ang nalublob sa tubig, but ayaw mong sumagot. Shoutout din kay Samson Rosin. Mali pala ang Mark 16:16. At Christian Gernale, ang baptism ay hindi makaligtas sa atin. Ayan, sino nagturo sa inyo niyan ng maiwasan?
At shoutout din mga kapatid dito kay Gio Osa si Denmark. At shoutout din mga kapatid dito kay Emmy Alfonso na wala. Ano ba Russia Vista? Pasok na ba tayo sa OSAS or nakakalito na ba? At shoutout din kay Pastor Elmer Chavez. Sabi niya mukhang mabubugbog na naman si Ron dito ah. At dito din kay Chris, ayan, shoutout sa'yo bro. At kay MHC Jen Domemar, mahirap mag-debate kapag parehong walang exegesis, puro opinion. At okay mga kapatid, tuloy-tuloy tayo dito at dako tayo sa rebuttal ng ating negative. Brother Ron, time starts na. Okay, so muli, magandang gabi sa lahat, no? So, mga kapatid at mga kaibigan, ang pinag-uusapan natin dito is specific, no? Walang issue dito ang pananampalataya. Ang issue dito, yung nananampalataya ba bautismado, kaya siya naligtas, o wala hindi bautismado. Yan lang. Ang pinagagawa ni Brother Delmar, pasensya na Brother Delmar, marami siyang fallacy. Kanina, sabi niya, ang sa mga nagbabautismo daw ay wala na daw pananampalataya. Bautismo lang. That is a straw man. Walang turo ang simbahan na bautismo lang pangalan. Ay, bautismo lang ang gagawin. Kasi kung magkaganon, kukunin mo yung tao, halika, babautismohan kita. Sasabihin na to, teka, anong meron? Hindi nga yun ang nanampalatay, babautismohan pa. Di ba? Yung sa damakmak na fallacy yung pinagagawa niya. Katulad ng, ito merong fallacy na ginagawa niya. Confirmation bias fallacy. Yung sa magnanakaw kasi, hindi na nga binanggit doon ang bautismo. Bakit mo pabibigyan ng statement? Mag-add ka ng statement, adding extra statement to force an argument na tama ka. Sa panahon yan, hindi pa naman inutos ang bautismo. Na inutos ang bautismo sa pangalan ni Kristo nung resurrected Christ, nung nag-resurrect na ang Panginoon Kristo. Unless, sasabihin mo, nabuhay din ang magnanakaw para kasama siya doon sa dapat mag-obey. Ipatay na yun eh. Wala na naman. Now, ito pa. Ginagamit niya na fallacy, mga kapatid, yung hasty generalization. Ano ibig sabihin nan? Ito yung fallacy na nakabasa ka na ng bersikulo na walang nabasang bautismo. Hindi. Whole doktrina mo, hindi ka na naniniwala sa bautismo kasi hindi nabasa. Ephesians 2:8-9. Nasaan dyan ang bautismo? Wala. O, John 3:16. Nasaan dyan ang bautismo? Wala. Ganon. Generalize niya lahat. Ano pa yung fallacy na ginagawa niya? Ito, fallacy of suppressed evidence. Building a personal conclusion to doctrine, yet ignoring other passages directly contradict it. Sa madaling salita, mahulog pa rin ito sa cherry picking. Ayun na nga, John 3:16. Ephesians 2:8-9. Yan ang ginagawa niya. O ngayon, doon sa sinasabi niya na kailangan masilyuhan, how can you seal by the Holy Spirit? Hindi ka nga nag-obey. Hindi ka nga nakatanggap. Ano ang requirements na makatanggap ka ng Holy Spirit? Acts 5:32. Yung nagsisitalima, yun ang makakatanggap ng Holy Spirit. Tama ba mga kapatid? Sa Acts 19, yung taga-Epeso na 12 alagad ni Juan na rebaptized, anong ginawa nila? Nag-obey ba sila doon para makatanggap ng Holy Spirit? Yes na yes yan. Nag-obey sila. Anong inobey nila? Bautismo sa Panginoon. Nang marinig nila ito, nagpabautismo sila sa pangalan ng Panginoon Kristo. At
pinatong ni Pablo ang kanyang mga kamay at doon bumaba ang Espiritu Santo sa kanila. Yan ang historical narrative yan, Brother Denmar. Ang nabibigyan ng Holy Spirit, yun yung tumatalima. Faith alone kayo dyan. Doon sa Acts 8:19, bagsak na yung faith alone yun. Tapos, Acts 16 ang pinag-uusapan natin, napupunta siya doon sa Acts 10, kay Cornelius. Wala na kasi kung time ni Cornelius eh. Kasi, doon sa verse 43, Acts 10, sabi doon, whosoever believe in him shall receive remission of sins. Whosoever believe. Yun na nga eh. Nakarinig si Cornelius ng salita ng Panginoon. Oh. Regardless ano yung nauna, kasi kung yan ang flow ng what if tama ka? What if lang naman? Paano mo i-reconcile ang Acts 19? Inauna ang bautismo doon kay kasunod ang Holy Spirit sa Acts na unang Holy Spirit saka binautismuhan. Walang issue kung alin ang nauna. Ang issue dito, may bahagi ba ang bautismo sa pananampalataya sa kaligtasan ng tao? Repent and be baptized for the remission of sin. Kung hindi ka mabautismuhan, mapapatawad ba ang kasalanan mo? According sa salita ng Panginoon, sa pamamagitan ni Apostol Pedro? Hindi talaga. Hindi natin pwedeng i-alter ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Salita yan ng Panginoon eh. O mag-cherry picking na naman kayo. Bakit doon sa John 3:16? Hindi binanggit doon. Ephesians 2:8-9. Ay, naku. Ewan ko sa inyo. Tapos tinanong ko siya, mga kapatid, itong 3,000 souls ba na napabilang sa church sa Acts 2:41, meaning to say nakatanggap sila ng kaligtasan? Yes! Acts 41 ang tinatanong ko sa iyo, Brother Denmar. Acts 41 specific yan. Binautismuhan sila dyan, Brother Denmar. Naku naman. Basahin natin. Nasaan na yun? Then they gladly received his word, were baptized, and the same day added unto them 3,000 souls. Ang sabi mo, tinanong kita, meaning to say, nakatanggap na ito ng kaligtasan. Sabi mo, yes! Yes! Sabi mo, yes. Yan ba ay essential? Nagsabi ka na nga ng yes eh. Yan ba ay bahagi sa kaligtasan base sa paksang tinitinigan mo? Ikaw ang nagsabi ng yes, kaya ikaw ang nag-confirm na mag-negative dyan sa paksa mo. Follow-up question ako, sila ba ay bautismado? Siyempre. Bautismado talaga yan. Binanggit na sa Acts 41. Ano yung mensahe? Receive his word, were baptized. Anong mensahe? Andun sa Acts 2:38. Sa verse 38. Repent and be baptized. Naintindihan ba nila? Yes! O ngayon. Sinabi ba ni Peter, tinanong ko siya explicitly na ang bautismo sa naglites sa inyo ngayon base sa 1 Peter 3:20-21. Sabi mo no. Sabi dito sa 21, ayon sa tunay na kawig ngayon sa inyo nagligtas sa makatwid bagay ang bautismo. Ano daw yung nagligtas? Ano ba yung nakasulat? Bautismo, sa makatwid bagay ang bautismo. Tinanong kita, since mababasa dyan, saved by water. Water. Kung sa UK accent pa, water. Water. Connected ba ito sa baptism saves us? Itong bautismo ba ito? Bautismo sa tubig? Sabi mo, no. Nasa sayo na yan. Ngayon, tanggap mo ba ng nahugasan ng kasalanan ni Pablo sa Acts 22:16? Nang binautisman siya ni Ananias, sabi dito, be baptized and wash away thy sins. Tama ba ito nakasulat? Yes. Water baptism in the name of Jesus Christ for spiritual cleansing, immerged with water, symbolize totoo yan, in washing away thy sins through faith, unless kinu-question nyo ang salita ng Panginoon. Ay, hindi yan. Literal bang mabasa katulad ng argumento ni Jeremiel Amlon? Ay, kailangan pala mabasa sa tubig para maligtas. Nakasulat, oh!
nakasulat to, wash away thy sins. Nako. Hindi na pala ito nabutan. Question ko sa kanya. No. Ito pa, tama yung sinasabi ko nila, yung sa eunuch pala, mga kaibigan, walang issue dun sa eunuch. Ang ano kasi ng Panginoon, siya yung naghanap ng paraan para mabautismo yung tunay na nananampalataya sa Kanya. Ang sabi ng iba kasi, paano kung nasa desierto siya? Walang tubig doon. Kino-question mo ba ang salita ng Panginoon? Basa! Acts 8:26 to 27. Sabi ng Panginoon kay Philip, go down from Jerusalem unto Gaza, which is desert. Desierto yan, mga kapatid. Eunuch yan. God will make a way. He will find a way. Para mag-bautismo ka. Nasa aeroplano ka man o nasa desierto. Ayan o. Diyan nagtatapos ang rebuttal ng ating negative. Dako tayo sa second cross ng ating affirmative. Brother Denmar Santiago ng Reform, your time starts now. Okay, question. 1 Peter chapter 3 verse 21. Sabi diyan, ito ha. Babasahin ko muna. Baptism which corresponds to this now saves you not as a removal of dirt from the body, but as an appeal of a good conscience towards God through the resurrection of Jesus Christ. Question. What saves you? True baptism or true resurrection of Jesus Christ? Okay, ang sagot base sa context ng talata, nakasulat dito, even baptism that also now save us. So, baptismo. Nakasulat yan eh. Unless pamalian nyo. Next question. Ano ba ang nakasulat dyan doon? True baptism or true resurrection of Christ? Ito, walang pagpipilian dyan, Brother Denmar, kasi yung bautismo dyan, Objection. tanda yan. Objection. Mr. Moderator, ang aking pagpipilian, true baptism ba nakasulat dyan or true the resurrection of Jesus Christ? So, ang objection dito, yung pagpipilian. Brother Ron, pipili ka ba or mag-counter-object mo muna? Ang sagot ko lang, walang pagpipilian. Hindi valid ba? Hindi ba 'yun valid? Okay, so ganito bro, kung hindi ka makapili, gumamit ka ng 10 seconds. Okay. Pero kung 20 10 seconds na. talaga mamimili ka, so gagamitin mo ba? Sige, mag 10 seconds lang. Kasi wala akong pagpipilian kasi nakasulat dito, bautismo. Now saves us. Tapos, ito yung paliwanag ni Peter. But the answer of good conscience toward God. Ngayon, kung walang bautismo mangyari, papaano Okay, ka next question. Next question. Sa verse 20 nakasulat yan, ang context niyan ay sa days of Noah. Agree ka ba? Yes or no? Yes. Agree ako kasi ang ano diyan, ang pinupunton diyan ni Peter yung mga disobedient before doon sa panahon ni Noah. O ngayon, Okay. Question. Wait lang. sige, okay na. Okay, next. Okay, question. Is Abraham saved by the flood water? Naligtas ba si Noah ng flood water? Kasi sabi mo, baptism. Ay, lubog. Ang tanong, si Noah ba? Naligtas sa pamamagitan ng flood water? Yes or no? Yes, nakasulat dito, we're saved by water. Nakasulat dyan, oh. 8 souls were saved by water. Kung sa UK accent, water. Next question. Okay. Ron, eto pilosopong tanong. Lumusong ba si Noah sa baha na yun na pagkataas-taas para magpabautismo? Yes or no? 10 seconds. Proceed. 10 seconds ang gagamitin ko kasi you are questioning God's word. Bakit kayo maggamit ng para pamalian ang nakasulat?
nakasulat ito, 8 souls were Next saved by what? Next question na. Water. Okay. Next Okay, question. next question na tayo, Ron. Next question na tayo. Okay, Ron. Yung tip on the cross. O, doon tayo sa tip on the cross. Ron, sabi mo, yung Rise and Christ ang nag-preach ng baptism. Ngayon, doon ba sa John chapter 3 verse 3, unless you were born of water and the Spirit, does it mean for you baptism? Yes or no? Yes. Bautismo sa tubig at sa bautismo sa Espiritu. Ayun, very good. Wait. Sige. Kasi, yan ang pinatutungkulan ni Jesus Christ. Kasi sa verse, I think 21, 20, nagbabautismo sila dito. 22. Nagbabautismo sila, yung mga disipulo niya. Okay, next question. So therefore, tinuro niya na bago pa siya mamatay at mabuhay na maguli. Kinonfirm yan. So ngayon, ang tanong ko sa iyo, kung required sa salvation ang baptism even before the death of Jesus Christ, my question is, yung tip on the cross ba, ligtas ba o hindi? Yes, ligtas yan kasi nung sumampalataya yan, yung hindi pa yan tinawag na magnanakaw, nakarinig na yan ng salita ng Panginoon, Brother Denmar. Kaya nga, doon sa cross, wag ano ba ang sinabi? Wag mo kalimutan kung ikaw ay maghari na. Alam niya sino kausap niya. All Judea were baptized, Matthew 3:3. Okay. So ang tanong ko sa iyo, pinababa ba ni Jesus? Pinababa ba ni Jesus yung nakapako sa cross para magpabautismo? Nung bago niya sabihin that you will be with me in the paradise, pinababa niya ba muna? Yes or no? No, kasi ang argumento mga yun, that is what we call confirmation of bias fallacy. Kasi gusto mong tindigan yung argumento mo na tama by adding thought na hindi naman kasama doon sa talatang binabasa mo. Next question. Okay, next question. Meaning, Ron, ito tanong ko, babalikan ko si Noah. Meaning, Ron, doon sa 1 Peter chapter 3 verse 20 to 21 na ginamit mo, yung baptism daw doon, not by the removing of the dirt from the body. Di ba nakasulat yun? Ina-agree mo ba yun? Yes or no? Yes, nakasulat yan at itong pananalita ni Peter na ay gumagamit ng, siyempre, yung tinatawag na antitype correspondence. No? Kinukumpara yung historic salvation of Noah family through blood waters to Christian baptism. So the point is, kapag inalis mo ang terminong water dyan, hindi ka magkakaroon ng conclusion gaya ng sinasabi ni Peter. Baptism saves us. Next question na. Okay, next question. So therefore, not the removal of the dirt from the body, is it a water baptism or is it a baptism of the Holy Spirit? Baptism of water, kasi water ang nakasulat dyan, Brother Denmar. Wag mong ibahin ang salita ng Panginoon. Peter clarified, not a removal of dirt. Kasi yung literal na mabasa ka ng tubig, removal of dirt. Pero sabi niya, but appeal good conscience to God. Okay, so dyan nagtatapos ang second stage ng ating debate. At ako tayo sa final conclusion. Mauna dito si Brother Ron, pero bago yan, muna, mga kapatid, sa ating nasa live, syempre, at nandyan lagi, meron tayong 197 live comments. Shoutout mga kapatid kay Christine Gernales, tama pagtuturo nyo ang mali. Shoutout din mga kapatid kay Pastor Jerome Lanyon, shoutout kay Emmy Alfonso, sabi niya. Si Chris, sabi niya, in the first place, nakasulat sa 1 Peter 3:21 ay baptism save us, walang problem dyan sa resurrection dahil mismo si Apostol Pablo na nagsabi sa Romans 3 verse 4. Sabi naman ni Brother Fernando Camacho, same topic daw, versus dito
At shoutout din mga kapatid kay Pastor Ken, Mushi bin Amador. Shoutout din mga kapatid kay Master na nanonood. Shoutout sa'yo. So tuloy-tuloy tayo dito. Dako tayo sa final conclusion. Mauna si Brother Ron. Bilang negatibo mga kapatid sa ating paksa na walang bahagi o hindi essential sa kaligtasan ang bautismo sa pangalan ni Hesus Kristo. Your time starts now, bro. Okay, so malinaw mga kapatid na ang topic natin is walang bahagi o hindi essential sa kaligtasan ng bautismo sa pangalan ng Panginoong Kristo. Ayun, tinanong ko siya kanina base sa cross-examine. Ito bang 3,000 souls? Tinanong ko si Brother Denma, napabilang sa church sa Acts 2:41. Meaning to say, nakatanggap ito ng kaligtasan. Sabi niya, yes! Sabi niya, yes! Nung binasa natin, bautismado. Papasok ba sa topic mga kapatid? Essential! May bahagi talaga ang bautismo sa kaligtasan ng tao kasi sabi niya, kaligtasan, nakatanggap ng kaligtasan. Yes, sabi niya, yes. Di ba? O. Doon naman sa, yung eunuch, ito sinasabi ko kanina pa, do not question God's word. Ito, paano ito sa mga nagko-comment na paano kung nasa disyerto ang tao, paano siya magbabautismo? God will make a way, mga kapatid. Basahin nyo, Acts 8:26-27. Nasa disyerto yung eunuch at saka si Philip. Imposibleng may tubig dun. Pero, nagkaroon ng tubig. Yan, kung tunay kang sumasampalataya sa Panginoong Diyos, God will make a way. Kahit disyerto pa yan. Ngayon, doon sa Acts 16:31, inamin naman ni Pastor Brother Delmar, naka-future tense yan eh. Tapos, sabi, tinanong ko siya, nagsisampalataya sa Diyos, ligtas na. Siyempre, ligtas na. Bago nagsisampalataya, bautismado ba? Yes, bautismado. Nahuli talaga si Brother Delmar ito. Huli pero hindi kulong. So, sa affirmative presentations pa lang, ang layo kasi ng topic niya. Ang talayo ng presentation niya kasi doon nakasalalay ang flow ng debate namin eh. So, ulitin ko mga kapatid, faith is not a mental assent. Ano ba yung mental assent, Brother Ron? Ito yung nagtatapos lang sa isipan. I believe you, Lord Jesus, sabi ng pastor. Bautismo ka sa panong pangisipasay kapag papatanda sa... No! No way! Believe lang. Focus na ako sa Kanya. Ganon ang faith nila. Faith is an active response to the Word of God, mga kapatid. It is an ongoing commitment. Kasi pag tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, lahat ng mga sinasabi niya, tatanggapin mo talaga yan. Command ba yan? Statement ba yan? Tatanggapin mo talaga yan. Oh. Kasi sila, tatanggapin daw nila, pero ligtas muna. Grabe. Ganon sila mga kapatid. No? So, ito, kanina, yung sa 1 Peter 3:20, nandun naman sa talata eh. Nakasulat naman eh. Hindi sa yung tawag nito. Saan yung ano? Not a removal of dirt, but an appeal to God for a good conscience. Nilinaw naman eh. Bakit niyo akusahan? Bakit niyo akusahan na literal na mabasa ng tubig? Eh, ano na? May bautismo bang naganap sa panahon nito? Nakasulat yan, oh. Save by water. Save by water. Bautismo nagligtas sa inyo ngayon. Ano ba yan? May water na nabasa. May bautismo na nagligtas sa atin ngayon. Ano ba yan? Bautismo sa tubig yan.
Clarify, not a removal of dirt. Clarified na. But an appeal to God for a good conscience. Kung ikaw hindi ka bautismado, paano ka maka-as ng good conscience toward God? Di ba? Yan. Diyan kayo mahuhuli. Kasi kahit walang bautismo, okay lang eh. Hindi pala kayo nakahingi ng good conscience toward God. Ang iba, optional. Optional lang pala ang paghingi ng good conscience toward God. Kasi ligtas na. Thank you. Dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmatives ngayong pinatutunayan na essential sa kaligtasan ng bautismo. Your time starts now, Brother Den. Okay. Alam niyo, gusto ko pong tumawa na napakalakas ito. Kasi ito po si Noah pala, ngayon ko lang alam, naligtas ng baha. Ang alam ko ron, si Noah naligtas tong arko, hindi nung baha. At saya-saya ko ngayong gabi. Pinasasaya mo ko eh. Comedy ka, bro. Comedy ka eh. Tawa ako ng tawa eh. Naligtas ng baha. si Noah. Di ba? Diyan pala comedy ka na eh. Bumaba pa. Hindi na pala kailangan ng tubig para mabautismo. Yun lang, sumakay ka lang sa arko, bautismo na yun. Ganun pala yun nun. Ganun pala yun. Tapos, eto kinontra niya yung sinabi niya. Sabi niya, yung nagturo lang ng baptism, yung rise and Christ. Maya-maya sabi niya, John 3:3, baptism na. Ngayon, hindi niya masagot-sagot. Kaputol-putol na. Doon sa tip on the cross. Kasi ito sumampalataya na yun. Yun nga ron na sinasabi ko. Di ba? Ikaw na nag-confirm. In-affirm mo yung affirmative na ang kailangan lang sa kaligtasan para makasama ka kay Jesus ay to believe. Sumampalataya. Ikaw na nagsabi. Yung tip on the cross, sumampalataya siya. Yun naman pala ron eh. Agree ka naman pala eh. Ikaw yung huli, pero hindi kulong. Ron! Talagang napakasaya ko ngayong gabi talaga. Ngayon, balik tayo sa aking presentation, Brother Ron, ha? Ito. Okay. May dinagdag ako, Brother Ron, dito sa aking presentation. Ito, bakit tayo gumalaw ng aking presentation? Ito, sabi dito, Brother Ron, tingnan mo itong mga passages ko dito. Hindi ko nabanggit eh. Romans chapter 10, verse 9 to 13. Ano daw gagawin para maligtas? Believe, confess, and call upon the Lord. Dapat pala, sinabi ni Pablo, believe, confess, or repent, baptize. Hindi eh. Di ba, Ron? Di ba? Hindi eh. Walang baptism dyan, Ron. Wala eh. 1 Corinthians, si Pablo ulit, verse 15, chapter 15, verse 1 to 4. Dinivine ni Jesus ang gospel. Di ba? Sabi nga ng mga Katoliko, si Jesus, ang ebanghelyo, sabi doon, pag magtatapos yung misa, sasabihin nila, si Jesus ay namatay, si Jesus ay muling nabuhay, at si Jesus ay muling babalik. Yun lang ang gospel doon. Death, burial, and resurrection. Nasaan yung baptism? Wala. Hindi siya part ng baptism kasi part siya ng good works doon. Ngayon, tingnan mo si Jesus Christ mismo nagsabi, John chapter 20 verse 31, that believing you may have life. Believe. Ano ang condition even kay John, 1 John chapter 5 verse 11 to 13? Faith. Diba? Ayan yung ina-argue ko sa'yo. Sabi mo, malayo sa topic. Hindi po malayo. Nag-o-offer po ako sa'yo
ng alternative bukod doon sa baptism kasi mali po yun eh. Ang tama po na alternative is faith. Yun po ang pinatutunayan ko dito, Brother Ron. O, na hindi mo makuha-kuha. No? Kaya dito, Brother Ron, sa ating pag-uusap, no? At kayo din na mga nanonood, no? Yun po ang ating paniniwala, no, dito sa reform, no? Ito po yung ating Ordo Salutis. Pag sinabi nating Ordo Salutis, ito po yung ating Order of Salvation. Ito po tingnan nyo, kung may baptize dito ito po Order of Salvation natin, mga kapatid. No? Sabi po dito, ito po Ordo Salutis natin papakita natin kay Brother Ron. No? Ay bumaliktad. Okay. Sabi dito, ito po basahin natin, unay election. Kasi patay lahat ng tao totally depraved. Sorry. Okay. So yan po Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating debate between Reform and UPC. So before natin end yung ating live, syempre gusto ko muna kayong magpasalamat sa lahat ng audience. Unahin natin si Brother Denmar, bro. Okay, ayan. Maraming salamat. Unang-una sa Panginoong Diyos na tagapagligtas sa lahat. May-ari ng ating buhay at may likha ng lahat ng mga bagay. No? Ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Ang lahat ng kapurihan, kalwalatian at karangalan ay sa Diyos magpakailanman. Mga kapatid, pinapasalamatan po natin ang lahat ng sumusuporta pa rin sa atin sa Facebook at ganoon din sa YouTube, mga kapatid, na aktibo at tunay na nagpa-follow sa inyo pong maliit na lingkod. No? Kayo man ay Katoliko, mapa-Kristiyano, basta naniniwala kay Kristo, you should believe you are saved. Yun lang po ang condition for salvation, mga kapatid. You have to believe. No? So, maraming salamat din kay Brother Ron, no? Kasi una kami nagka-debate, naalala ko kay Brother Ron yung Trinity and Oneness. Ayan, at least meron tayong bagong discussion. No? Maraming salamat kay Brother Ron kahit gabi na, napuyan tayong dalawa. Maraming salamat. No? Purihin ng Panginoon sa buhay mo. No? God bless you, bro. And ganoon din kay Brother Ratcha na isang Katoliko na bias doon sa negative. De joke lang. Ayan po, siya po ang ating moderator, recorder, and streamer, mga kapatid. Kung gusto niyo po ng mga ganitong content, please follow, subscribe, and pa-schedule na kayo ng debate kay Brother Ratcha. No? Tayo po ay nagpapasalamat sa kay Brother Ratcha. Anytime na tinatawag natin siya. No? So, yun po mga kapatid, ang inyo pong maliit na lingkod kay Cristo, Brother Denmar Santiago, nagpapahayag po ng pananampalataya dito sa Reformed faith. No? When we say Reformed, ito po yung mga na-regenerate na believers ng ating Panginoon, no? Na naniniwala doon sa back to the writings of 1689 confessional faith. No? So, yun po yung ating belief, mga kapatid, para hindi kayo nanguhula, mga kapatid. No? Kasi yung mga nababasa tayo, mga speculation, no? Ngayon po nagsalita na po tayo, sana maintindihan natin na kung saan tayo ng ating interpretation. So, ayun po, mga kapatid, maraming salamat and God bless you all sa mga nanonood at manonood pa ng debate. Okay, thank you din. Honestly, naghintay ako na Viva! Reformista! Wala ganon. Brother Rod, salamat. So muli isang mapagpalang gabi sa lahat, no? Sa lahat ng mga nanonood sa debating ito. Unang-una, salamat sa Panginoong Diyos na at the end of the debate, hindi panalo ang dalawang debater dito, kundi panalo ang salita ng Panginoon. So, yes. Unang-una, siyempre salamat sa Diyos sa wisdom na binibigay sa atin. At ikalawa, siyempre kay Brother Denmar na isang Reformed Catholic, spiritual Catholic, no? So, isang faith alone defender din. So, sana makaano din ako doon sa Discord niyo. Kasi hindi ako nagnanabigate ng Discord kasi wala akong Pero maganda. So, pangatlo, syempre sa ating pambansang moderator na very, patas talaga mag-moderate. Kahit
kahit nasa negative side yan siya, pero patas talaga mag-debate, mag, moderate si Brother Rasha. So, at sa mga nanonood pa rin, at uulitin ko mga kapatid, nakasulat yan, kaya babasahin natin babasahin natin. 8 kaluluwa ang nangligtas sa pamamagitan ng tubig. Yun lang. Salamat. God bless. Okay, so Russia TV, gusto rin magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa pagmumoderate. Siyempre, isang special shoutout sa lahat ng kagrupo ko dyan sa Debaters Convention. Nandyan si Albert Hinkel, yung aming admin dyan. Si Jesse Barachita, yung ating mga members dyan. Si Rioel Celebran, nandyan din. Si Brother Marty, nandyan din. At iba pang member ng Debaters Convention na nasa Discord. So kung gusto niyo sumali sa bakbakan araw-araw, pasok kayo doon. At syempre mga kapatid, please subscribe yung ating YouTube channel, Russia Debates TV, dahil ang debate nito ay pupunta doon. At yun, sa lahat ng naghahamon, pwede nyo akong gamitin as moderator. I think meron silang sa inyong dalawa. Basahin nyo na lang. Ang dami nating Sino ba comment. yung nahamon ni Fernando? Ikaw syempre, same topic daw. Siyempre ikaw, faith alone ka Reform Catholic ka. So, sana meron. Ayan. So mga kapatid, pwede nyo akong gamitin as moderator. At syempre si Brother Ron, pag bautismo, lagi-lagi to. Luminya daw kayo. Ayan, sabi ko Brother Ron. At pwede nyo akong gamitin as moderator yung pag-usapan sa sumasang-ayon na kayo sa lahat ng patakaran dito sa ating platform. So maraming salamat mga kapatid. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Darkness fades when you